Mga kababayan, mayroon pong nakakagulat na balita ngayon sa Hollywood. After 30 years, muli po nilang bubuksan ang kaso ni Kurt Cobain dahil may nag-a-assume at naniniwala na peke ang dahilan ng kanyang kamatayan. Ito raw ay stage play lamang. Para po sa mga hindi nakakaalam, si Kurt Cobain po ay isang sikat na personalidad noong 1990s. As in, marami po ang umiidolo sa kanya, lalong-lalo na sa mundo ng musika at rock and roll. Siya po ang bokalista ng bandang Nirvana na kumanta po ng Smells Like Teen Spirit. Narating po ng kanyang banda ang rurok ng tagumpay sa musika. Sila ay nagkaroon ng napakaraming concerts at mga world tours at dumami rin ng dumami ang bilang ng kanilang mga fans. Hanggang sa dumating ang isang araw na ikinagulat ng lahat. Noong April 8, 1994, sa loob ng kanyang bahay sa Seattle, Washington, natagpuang nakahandusay at wala ng buhay si Kurt Cobain. At base po sa investigasyon na lumabas, siya ay pumanaw noong April 5 pa lang. At ang dahilan di umano ng kanyang pagpanaw ay binawian niya mismo ang kanyang sariling buhay. Pero ngayon, muli pong inuungkat at pinabubuksan ang kasong ito matapos magsalita ang isang captain police na minsang na-involved sa kaso ni Kurt Cobain at sinabi niyang hindi daw talaga binawian ni Kurt Cobain ang kanyang buhay, kundi maaaring mayroong pumaslang talaga dito. Kumbaga sinasabi niyang mali ang naging resulta ng investigasyon noon. Ang police captain na ito ay si Neil Lowe na nanilbihan sa Seattle Police Department na humawak po ng kaso ni Kurt Cobain. Ngayon, noong taong 2005, siya po ay inatasan na i-review ang mga ebidensya at mga dokumento sa kaso ng yumaong singer. At mayroon po siyang nakitang butas. Nakita niya na mayroong pumaslang kay Kurt Cobain. Bago po natin talakayin ang sinabi at ang mga revelasyon ng Captain Police na ito, ay isipin po muna natin itong mabuti. Nung panahon po ng pagpanaw ni Kurt Cobain, ito po yung panahon na nasa rurok po ng tagumpay ang kanilang karera. As in, sobrang sikat na sikat po sila ng panahon na ito. At yan po ang pinapangarap ng maraming mga musician. Kaya marami po ang naniniwala na imposible raw na bawian ni Kurt Cobain ang kanyang buhay sa mga panahon na ito. Dahil sa mata po ng maraming mga tao, sobrang ayos ng buhay ni Kurt Cobain. Pero ang hindi nila alam, siya ay nag-i-struggle sa kanyang loob. Marami po ang naniniwala at may mga kumakalat na konspirasiya na peke di umano ang kamatayan ni Kurt Cobain. At narito po ang kanilang mga dahilan. Una, peke raw ito dahil pagod na raw siya sa kasikatan at gusto niyang maglaho. Kaya parang in-stage play yung kanyang pagpanaw. May mga nagsasabi na pagod na si Cobain sa pressure ng pagiging sikat. Dahil po dito may mga haka-haka na baka nagplano siyang magtago at magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar malayo sa media at sa publiko. May ilan rin pong mga nakakakita di umano sa iba't ibang bahagi ng mundo ng mga kahawig ni Kurt Cobain at naniniwala silang baka nga si Kurt Cobain yon, nagtago lamang. May mga conspiracy theorists ang nagbigay ng kanilang mga patunay na peke talaga ang pagpanaw ni Kurt Cobain dahil mayroon daw po silang nakitang mga inconsistency sa police report tulad ng antas ng droga sa kanyang katawan o ang posisyon ng baril. Ang mga konspirasiyang iyan ay mula po sa mga fans na hindi matanggap ang pagpanaw ni Kurt Cobain. Kasi nga po, sobrang iniidolo talaga nila ang taong ito. Pero, ang revelasyon po ng pulis na pag-uusapan natin ngayon ay iba. Siya po ay naniniwala base sa kanyang nakita na hindi po nagpakamatay si Kurt Cobain. Mayroong pumaslang sa kanya. Ang tanong po ngayon, sino kaya ang taong pumaslang sa sikat na singer? Tara po at alamin ang buong istorya. Pero bago ang lahat ng iyan ay hinihiling ko pong i-like nyo na ang video ito dahil isa po yung napakalaking tulong
para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Ang pulis pong ito mula sa Shuttle Department ay nagangalang Neil Lo. Siya po ay nanilbihan sa departamento ng halos 15 taon. At noong 2018, siya po ay tuluyan ng nagretiro. Pero hindi po natapos sa kanyang pagre-retiro ang paninilbihan niya sa pulisya. Dahil ngayon gusto niyang makuha ang hustisya sa pagpanaw po ni Kurt Cobain. Matapos po niyang maisip na kailangang malaman ng publiko yung kanyang nalaman. Yung nalaman niya sa mga dokumento at mga ebidensya sa pagpanaw ng sikat na singer. At narito po ang kanyang mga nakita. Isa sa mga pangunahing punto na binanggit po ni Lo ay ang umano'y hindi pagkakatugma sa pagitan ng police reports at autopsy findings sa katawan ni Kurt Cobain. Aniya, may mga bahagi ng ulat na maaaring naaapektuhan ng tinatawag niyang human error. So may error talaga doon. Tulad ng maling pagkakasulat, maling pagkakaintindi o kulang na detalye. Para sa kanya, ang ganitong mga pagkakamali ay maaaring nakakaapekto sa kabuuang interpretasyon ng mga ebidensya or kabuuang konklusyon ng kaso. Isa pang isyu na kanyang binibigyang diin ay ang mataas na antas ng heroin na nakita po sa katawan ni Cobain. Ayon sa toxicology report, sobrang taas nga raw po ng heroin sa kanyang katawan. So maaring posible na kaya mataas yun dahil nag-inject siya ng matindi. Pero eto po ang sinabi ni Lo. Kung ganun daw po kataas ang level ng droga sa sistema ng isang tao, maaring mahihirapan itong kumilos ng maayos o gumamit ng yung shotgun. Kasi yung shotgun po, yun daw po yung ginamit ni Kurt Cobain para bawian ang kanyang buhay. So pinupunto po ni Lo na imposible na para kay Cobain na makahawak pa ng shotgun or gumamit nito kung ganon kataas ang heroin sa kanyang katawan. So kumbaga manlulumpaypay na lang siya, hindi na siya makakakilos kung ganon kataas po ang level ng droga. Dito po nagsimula ang kanyang pagdududa kung posible nga bang self-inflicted ang mga sugat. Okay? Dagdag pa niya, may mga tanong din siya tungkol sa blood spatter patterns o ang pattern ng dugo sa crime scene, pati na rin sa kondisyon ng mga kamay ni Cobain batay sa mga larawang kuha sa naturang insidente. Sa mas matapang po niyang pahayag, sinabi ni Lo na posibleng na stage o inayos ang eksena upang magmukhang nagpakamatay talaga si Kurt Cobain. Ngunit mahalagang tandaan na ito ay kanyang personal po na interpretasyon lamang matapos ang pagsusuri sa mga dokumento. At hindi po ito opisyal na konklusyon ng departamento ng shuttle. Sa katunayan po, iginiit ng Shuttle Police Department na wala silang nakikitang bagong ebidensya na magbabago sa kanilang naging desisyon noong 1994. Noong 2014 po ay muli ring sinuri ang ilang ebidensya sa kaso ni Kurt Cobain at nananatili pa rin ang ruling na talagang siya ay nagpakamatay. Yun po talaga ang sanhi ng kanyang pagpanaw. So, paulit-ulit po na ayun, mayroong nagcha-challenge na buksan po yung kaso ni Kurt Cobain. Pero case closed na po ito mula pa noong 1994. Sa susunod na vlog po, tatalakayin natin yung sinabi ng dalawang scientist. Ito po ay mga forensic scientist, mga eksperto, hindi po basta-basta mga matatalinong tao. Mayroon po silang nakitang iba sa pagpanaw ni Kurt Cobain. Ano nga ba yung kanilang nakita? At sila po ay nag-lead sa isang conclusion na hindi talaga siya pumanaw dahil binawian niya ang kanyang buhay. Ibig sabihin, mayroong hiwaga pa sa pagpanaw ng sikat
na singer. Mayroong something pa na nakatago. Maaring may pumaslang sa kanya or maaring stage play lamang ang lahat. Kung interesado po kayong pag-usapan natin yan sa susunod na kabanata, please comment interested. Ang mga pulis po sa shuttle ay naninindigan na pumanaw si Kurt Cobain dahil po sa pagpapakamatay. Mayroon po tayong matututunan sa naging buhay ng taong ito. Ang lesson patungkol sa satisfaction. Imagine po mga kababayan nasa rurok na ng tagumpay si Kurt Cobain nung binawian niya ang kanyang buhay. Nasa kanya na ang lahat. Ang kasikatan, ang pera, at ang dami ng mga followers. Pero parang empty pa rin ang kanyang puso. Batay po sa sulat na iniwan ni Kurt Cobain, nakita ng mga tao at ng mga writer na siya ay nawala na ng gana sa buhay. Napagod dahil po sa pressure ng kasikatan at dumanas po ng matinding depresyon at emosyonal na sakit. Nabanggit niya po sa note na kanyang iniwan bago siya pumanaw na parang empty ang kanyang puso, na parang wala itong laman. Sa sitwasyon ni Kurt Cobain mga kababayan, na-realize ko na ang success pala ay parang isang bagay, isang tao na pinapahabol ka hanggang sa dulo. At pagdating sa dulo, bigla siyang maglalaho. Akala natin yung mga bagay sa mundong ito, yun yung makapag-satisfy sa atin. Yung pera, yung kasikatan, yung kayamanan, pero hindi pala. Katulad po ni Kurt Cobain, nasa kanya na ang lahat. Pero naramdaman pa rin niya na empty ang kanyang puso. Parang walang laman. Kaya ang tanong ko po dito, ano ba talaga ang totoong makakapag-satisfy sa tao? Naalala ko po dito yung lagi kong binabanggit na quotation ni Blaise Pascal. Sabi po niya, "There's a vacuum space in the hearts of every human being that only God can fill through Jesus Christ." Mayroon daw pong vacuum shape sa ating puso na walang ibang makakapag-satisfy kundi ang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesus Christ. Naniniwala po ako na bawat tao, bawat nilalang sa mundong ito ay ginawa ng Diyos na may purpose, may unique na purpose. Ngayon, if you fail to do the purpose na ibinigay sa iyo ng Diyos, doon mo mararanasan ang emptiness ng buhay, na para bang ang buhay ay wala ng saysay at wala ng silbi. Kasi you miss the mark. You miss the purpose that God has given to you. Now, ang malaking katanungan po, paano ba natin malalaman ang totoong purpose ng ating buhay? The answer to that question is to ask your Creator. Kailangan mong tanungin ang Diyos kung ano talaga ang purpose mo sa mundong ito. Kasi logically speaking, kung ang Diyos ang gumawa sa'yo, ibig sabihin, siya rin ang nakakaalam kung para saan ka. Siya rin ang totoong nakakaalam kung ano talaga ang purpose mo sa mundong ito. Ibig sabihin po nito, the very first step na dapat gawin ng tao para maiwasan niyang tahakin yung buhay na empty at walang purpose ay dapat kilalanin at magkaroon siya ng relasyon sa Diyos. Pero mayroong problema mga kababayan. Yung relasyon natin sa Diyos ay na-distort or nagulo dahil sa kasalanan. Dahil po sa ginawa ni Adan at Eva, nalayo po tayo sa Diyos. Kaya ngayon, hindi po natin nakikita ng face-to-face ang Diyos. Dahil unang-una po, tayo ay makasalanan. May tatak tayo ng kasalanan. Ang logic po, ang Diyos is a higher being. He is a perfect God with no blemish. Wala po siyang spot, wala pong kasalanan sa Kanya. Therefore, hindi tayo makakalapit sa Kanya dahil tayo po ay mga makasalanang nilalang. Imagine po sa mayor nga, hindi tayo basta-basta makakalapit. Kinakailangan pa ng mga approval para tayo ay tuluyang makalapit. Or dalhin na po natin sa presidente. Kung pupunta ka ng Malacanang, hindi ka basta-basta na makakapasok doon para kausapin ang presidente. How much more ang Diyos? Yan po ang nakakalungkot na katotohanan. Because of our sins, we are separated from God. Mula pa po sa panahon ni Adan at ni Eva, na separate po
ang tao dahil sa kasalanan. So yung kasalanan po talaga ang nagbablock sa ating relasyon sa Diyos. Yan po ang masakit at mapait na katotohanan. But there's a good news. There is hope. Someone did something para maibalik po ang ating magandang relasyon sa Diyos, para po ma-reconcile ang relasyon ng tao sa Diyos. And that someone is no other than but God Himself. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos, mayroon siyang ginawa para maibalik ang ating relasyon sa Kanya. At ang Kanyang ginawa, ayon sa John 3:16, ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak. So dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, dahil gusto niyang maibalik ang relasyon ng tao at ng Diyos, ibinigay niya si Jesus Christ. At ano ba ang ginawa ni Jesus Christ? Siya ay namatay sa cross at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw para bayaran po ang ating mga kasalanan. Ngayon, sabi po sa John 3:16, ang sino mang sumampalataya kay Jesus Christ ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Take note po ha, namatay si Jesus Christ para bayaran ang ating mga kasalanan. Pero hindi po automatic na lahat ay maliligtas dahil sa kanyang ginawa. Hindi po automatic na lahat ng tao magkakaroon na ng reconciliation doon sa Diyos. Pero yung sumasampalataya lamang, yung maniniwala lamang sa Kanya. Having said that, the only way para maibalik po ang relasyon natin sa Diyos, maibalik ang relasyon ng tao sa Diyos, is to believe in Jesus Christ. Yes po. Kaya sinabi ni Jesus Christ sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang makakapunta raw sa Diyos Ama kundi sa pamamagitan niya. Ibig sabihin po nito, the moment na naniwala tayo kay Jesus Christ, yun po yung moment na nilinis na tayo sa ating mga kasalanan. At dahil po tayo ay malinis na sa ating mga kasalanan, pwede na po tayong makalapit ngayon sa perpektong Diyos. Makakalapit lamang po tayo kung tayo ay naniwala kay Jesus Christ. Si Jesus Christ lamang po ang tanging daan. Sabi po sa Ephesians 3 verse 12, in Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Dahil lamang po kay Jesus Christ, kaya tayo magkakaroon ng kalayaan at confidence na makalapit sa God the Father or sa Diyos Ama. Ngayon, dahil po kay Jesus Christ, mayroon na tayong access, mayroon na tayong relationship sa Diyos. So ganun po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. At dahil mayroon na tayong malayang relasyon sa Diyos, natanggal na po yung block sa kasalanan, pwede na po natin siyang tanungin kung ano yung purpose niya sa ating buhay.